Randy! Good morning ha, sir. Kamusta ka? Okay lang po. Ayos na ako sa akin yung ganitong buhay ko. Kaya nagsumikap ako sa pagtitinggan ng ganyan. Kasi unang-una, ayaw ko iparana sa mga anak ko yan. Gusto kong mabuhat to eh. Tignan ko kung Sige, gaano ka sir. hirap yung ginagawa mo, Tay Randy. Ngayon pa lang, Tay Randy, sumasakit na yung balikat ko. Mga ngalayo sa kayo dyan. Sobrang alay na. Isang huwarang individual na naman na makikilala natin ngayong araw sa Dear SB. Siya si Randy Mondares, isang tindero ng puto at kuntsita mula sa Calamba, Laguna. Nag-viral kamakailan si Randy dahil sa kanyang natatanging kasipagan. Sa kalagitnaan kasi ng pananalasa ng Bagyong Christine, ay pinili pa rin niyang magtinda sa lansangan, mairaos lang ang pang-araw-araw ng kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin si Mang Randy. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine, may isang individual na nag-viral online dahil buong tapang niyang sinuong ang mapanganib na lansangan. Di alintana ang hambalos ng hangin, lagpas tuhod na baha at naglalakihang mga sasakyan. Mabenta lang ang kanyang panindang sapin-sapin kahit pa agaw buhay ang landas na kailangan tahakin. Siya si Mang Randy, 41 years old. Hindi ba nahandang sa akin ng bagyo eh. Talaga hindi ko pipigilan yan. Kasi yun ang gusto kong pinili kong hanap buhay eh. Walang madali na sa akin hanap buhay eh. Lahat naman yan mahirap. Tatsagain mo lang. Randy! Good morning ha, sir. Kamusta ka? Okay lang po. Ako si SB, Salamat. Sam Versosa. Ito pala yung tinitinda mo. Ito. Pwede bang pakita niyan? Sige po. Ayun, kutsinta Yan, sir. at puto. Pwede ko ba siya matikman? Pwede mo, sir. Randy, magkano benta mo rito? 5 piso lang po isa lang, sir. Wow! Ang sarap nito. 5 piso, pare-pareho sila? Lahat ng klase po ay 5 piso lang po. Walang biro, ang sarap niya. Ang sarap nito, lalo na yung yema. Itong puto mismo parang natutunaw sa dila eh. Ilang taon na kayong nagbebenta nito? Mga nasa mga 13, 14, ganun mga pataas. Kilalang produkto ng Laguna ang mga kakanin gaya ng puto, kutsinta at yema. Kaya naman, ito na rin kaagad ang mundong kinagisnan ni Mang Randy. Diretso na talaga yun. Wala na akong ibang pinasok na trabaho. Kasi yan ang alam kong magaan na trabaho eh. Pag lalabas ka, pagdating mo may pera ka na. Hindi gaya ng mga pabrika, mga buwanan, di ba? Maswerteng may tuturing si Randy dahil libre ang kanyang pabahay na sagot ng kanyang amo na siyang pinagkukunan niya ng mga hangong paninda. Kumuha ka ng halagang 800, ganun, 900 ang ingreso mo. Minsan papalabas mo yan, 1,700. Parang 30-70 ang nangyayari. May kanya-kanyang pwesto sa buong probinsya ng Laguna ang mga tindero ng puto kagaya ni Mang Randy. Nakatoka siya sa Los Baños na may 1 oras din ang layo sa Calamba. Grabe talaga. Ang sarap ng puto ni Kuya. Kuya, pero napanood ko yung yung video mo nag-viral Oo. Hindi naman ako sinasadya yun, sir eh. Ano ba nangyari doon? Kwentuhan mo naman ako. Kahit ako kasi, sir, kaya yun,
pinili kong magtinda ho kasi nga 2 araw na akong di nagtinda. Galing ako ng Los Baños ho, ng UP. Doon ako nagtapos ng pagtitinda. Naubos mo? Ubus ho yun. Naglakad ako mula Los Baños hanggang Calamba. Bumabagyo man, tuloy lang daw ang trabaho para kay Mang Randy. Di na niya inisip ang sarili niyang kapakanan dahil mas mahalaga na may maiuwi siyang pera sa kanyang pamilya. Lalo't nagdadalang tao ang kanyang asawa na si Jovi. Hindi naman, sir, hindi man makakabuhay sa akin ng bagyo eh. Makakabuhay sa akin yun kung pinakaubos at umuwi ng maganda. Magkanong naiuwi mo nung araw na yun? Nasa kwan din ho, nasa 1.4 yata yun. 5. Kasi 1.4. konti lang kung dinala ko nun, may bagyo, hindi ko may inaasahan ho eh. So na-sold out lahat nung paninda mo nung araw na yun kahit bumabagyo? Oo, mas madali kasi magtinda pag mga naulan-ulan ng kaunti, hindi lalabas yung mga mamimili. Grabe ang sipag ni Tatay Randy, oh. Normal na araw na lang daw para kay Mang Randy ang kanyang pagtitinda noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Kaya naman, laking gulat na lang niya nang mabalitaang nabidyohan siya at nag-viral pa ito sa social media. Nung nakita niyo yung nag-viral na video, anong naramdaman mo doon? 4 na araw yun, sir eh. After 4 days, nasa Tanawan ako, tinawagan ho ako na rin ng cellphone kong maliit. Hindi ko alam na marami daw kung naghahanap. Sabi ko, hindi, naghahanap, wala mong kasalanan. So sabi akala niya, mo pinaghahanap ka kasi may kasalanan ka? Hindi ko naman so inaasahan yung gano'n. Sanay na ho ko sa gano'n na ulan. Hindi ko may inaasahan na may magbibideo sa akin. Pero alam mo ba, Tay, na nung maraming nakakita nun, maraming humanga sa'yo? Sadyang kung ho eh. Talagang kailangan gawin ho eh. Hindi lang pwedeng nasa bahay ka na lang na tumunga nga, hintay mong patak ng ulan na makakain mo pagdating sa gayon. Nakakatawa si Mang Randy kasi kahit sinabi ko maraming humanga sa kanya, para sa kanya normal lang yun na pang araw-araw na trabaho. Bali wala naman daw kay Kuya Randy ang pagiging viral niya online. Dahil ang tunay na mahalaga para sa kanya ay ang may taguyod ang kanyang lumalaking pamilya at matupad ang pangarap ng mga anak. Ayos na ho sa akin yung ganitong buhay ko. Kaya nagsumikap ako sa pagtitinggan ng ganyan. Kasi unang-una, ayaw ko iparana sa mga anak ko yan. Dinaanan nila yung dinadaanan ko. Kaya ayaw ko mangyari. Kaya sumikap ako magtitinda, maghanap buhay na kahit anong hirap kakayanin para lang sa pamilya. Gusto kong mabuhat to eh. Tignan ko kung gaano ka hirap yung ginagawa mo, Tay Randy. Ngayon pa lang, Tay Randy, sumasakit na yung balikat ko. Mangangalay ko sa diyan kayo. Sobrang alay na. Bukod sa pagiging huwarang ama, may mas malalim na dahilan din daw ang pagsusumikap ni Mang Randy sa lansangan. Randy, balita ko rin, meron kang personal na pangarap para sa sarili mo. Nakwento nila sa akin. Pinangarap ko pa rin ho, kahit na walang pagkakakilanlan na kahit isa sa akin. Siyempre, ako, binigay ho ng mga gulang kong babae. Kumbaga ilang araw lang ho siguro ho yun. Binigay ako sa, nagpalaki sa akin sa ngayon. Pero hanggang mula pagkasibol ng pagkalaki ko pinamulat na sa akin na talagang ako'y ampon na. Suntok sa buwan man, umaasa si Mang Randy na sa kanyang pag-iikot sa lansangan ay mahanap niya ang tunay niyang mga magulang. Ano ibig mo sabihin? Gusto mong mahanap yung mga tunay mong magulang? Kung may pagkakataon na bigyan ako ng pag-asa, hanapin ko. Panatag man yung kalooban mo. Kasi ang hirap kung sadya mabuhay ng habang natanda kay kulang ka eh. Pinanganak man siyang hindi nakilala ang tunay na mga magulang, pinangako naman ni Mang Randy sa sarili na hindi niya pababayaan ang kanyang pamilya. Kailangan ko ibigay yung gusto nila. Kasi sa akin noon mula pagkabata ko, hindi ko dinanas yan. At kaya ko pa. Dire-diretso lang. Isip ako sa'yo, Tay Randy, ha?
Pinabilib mo ako at syempre, Joby, maraming salamat at nakilala ko kayo. Pwede mo pakita sa akin? Pag gusto kong mabuhat to, tignan ko kung gaano ka hirap yung ginagawa mo, Tay Randy. Ganito. Pag narinig nyo to, parating na si Mang Randy at ang masarap na puto at kunsita niya. Hindi pala biro ang trabaho ni Mang Randy na tila'y pasan-pasan sa kanyang balikat lahat ng pangarap ng kanyang pamilya. So, dapat steady talaga. Ngayon pa lang, Tay Randy, sumasakit na yung balikat ko. Mga ngalay ko sadya kayo dyan. Sobrang alay na. Bukod sa ngalay, madiin siya sa balikat. Habang naglalakad ho talagang babaw ng babaw niyan dito. Ito yung mga ganitong klaseng trabaho na minsan nakikita natin sa daan. Nati-take for granted natin. Akala natin madali. Madali. Akala natin wala lang. Madali lang ho sa tingin pero pag ginawa, napakahirap. Pero hindi natin alam. Lagpas 10 oras. 12 oras nilalako ni Tay Randy to. Simula Calamba hanggang Los Baños. Ilang bayan ang dinadaanan mo halos araw-araw? 7, ganun. 7 bayan sa Laguna. Inaaraw-araw na daanan ni Mang Randy. Grabe, no? Nakakabilib tayo kasi isa ka sa mga kababayan natin na kahit mahirap ang buhay, nagsusumika para sa pamilya. Para sa pamilya ang sa akin. Pinagmerienda nyo ako, okay lang ba kayo naman pagmeriendahin ko? Sige, ako manlilibre sa inyo. Walang problema. At gaya ng naipangako ko kina Mang Randy at Jovi, sagot ko ng merienda namin ngayong araw kasama ang kanilang 3 anak. Tingin po kami. Ilang order po? 6 kami. 6 na tigta 3. Wow, lalaki ng siomay. Ang laki ng siomay din. Yun, may toyo. May kalamansi. Ito, para sa'yo, Darrens. Lagay tayong kalamansi. Hilig ba kayo sa siomay? Oo, yung paborito ng mga Paborito ng mga bata. Oo. Walang kamalay-malay ang pamilya Mondares na ang siomay na ini-enjoy nila ngayon ang siyang magiging daan tungo sa panibagong buhay nila. Kaya wag na nating patagalin pa ang sorpresa. Nandito kayo ngayon sa programang Dear SB. Ito yung programang tumutulong sa mga kagaya ninyo na kahit medyo nahihirapan yan, nagsusumika pa, talagang nakakabilib yung storya ninyo. Ang unang regalo ko para sa inyo ay negosyong Siomay Nila Franchise Business! Itong kinakain natin ngayon ay para sa iyo na. Sa inyo na ito. May sarili na kayong siomayan para pang negosyo ninyo. Para habang nagbebenta ng puto si Mang Randy, meron kayong sideline business, Joby. At kayo, may sarili na kayong pambaon. Maraming salamat sa tulong mo, Sir SB. Kundi dahil sa'yo, hindi man madadagdagan ang negosyong dapat idagdag. Nagpapasalamat ako. Napansin niyo yung hindi ko maalam na viral pala, hindi ko magkaalam-alam yun eh. Maraming salamat sa tulong mo. Wala nga naman. Alam mo, Randy, dun sa nag-viral na video mo, hindi lang ako napahanga sa'yo. Maraming kababayan ang gusto pang tumulong. Kaya nga itong Siomay Nila Franchise Business, handog ng Dear SB para sa buong pamilya mo. Nagpapasalamat din po kami sa dagdag pangkabuhayan pong binigay sa amin po. Pero paunang patikin pa lang yan ng mga sorpresa namin sa inyo, Mang Randy. Dahil ang susunod naming regalo, nandito ka sa programang Dear SB. Dito hindi lang tulong pero mga pangmatagalan tulong ang gusto namin at gusto namin talaga mapasaya ang bawat pamilyang tinutulungan namin. Kaya yung pangalawang regalo ko para sa inyo ay ang grocery package para sa buong pamilya! Ilabas na yan! Yan ang kumpletong handog ng Dear SB sa inyo para meron kayong mga kakainin sa mga susunod na buwan. Kompleto na to ha. Ito yung karamihan dito, yung mga paborito kong kinakain para mag-enjoy yung mga anak ninyo at talagang mabawasan yung mga gastusin nyo sa mga susunod na linggo. Kompleto yan, no? Mahilig ba kayo sa spam? Corned beef? Cheese? Kompleto na yan, ha? Baka umabot pa hanggang Pasko. Pangwan yan, ho, sir. Abot na nga sa pang-Noche Buena. Panghanda na rin yan sa Pasko at bagong taon, sir. Anong nararamdaman nyo rito? Abot ba to sa Pasko? Oo. Maraming salamat, sir. Ang tuwanging kwan hindi ko akalain na abot tayo sa ganito.
sasagarin ko ng aming regalo. Gusto kong sabihin sa'yo, Joby at Randy, na sasagutin ko yung... They awarded me with the Goosey Peace Prize for Philanthropy. This is to recognize my work for the past 10 years of helping the community, not just in Manila, but all over the Philippines. I'm just a kid who grew up in the streets of Sampaloc, Manila. I came from nothing and worked my way up. Sa lahat ng mga nakasama ko sa journey na to, hindi ko magagawa to kung wala sila sa tabi ko. Lahat naman ng ginagawa namin dahil sa pagrupo ko, dahil sa pamilya ko sa front row, pamilya ko, mga kaibigan ko, mga believers ko, lahat sila kasama ko sa pagtulong sa mga kababayan natin. Yung Dear SB na programa natin sa GMA na tumutulong Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na sumusuporta, naniniwala, para po sa inyo. Mabuhay kayong lahat and to God be the glory. Maraming salamat. Mahilig ba kayo sa siomay? Oo, yun, paborito ng mga... Paborito ng mga bata. Oo. Ang unang regalo ko para sa inyo ay negosyong Show Maynila Franchise Business! Itong kinakain natin ngayon ay para sa iyo na. Pangalawang regalo ko para sa inyo ay ang grocery package para sa buong pamilya! Pero may additional akong regalo para sa iyo, para tuwing napapagod ka at naglalako ka na mahigit 10 oras, pag uwi mo, makapahinga ka. Kaya may regalo pa akong bagong mattress para sa iyo. Diba? Sa mga mattress at mga pagtulog, gamit sa bahay. Sige, meron kayong mga bagong higaan. At di pa nagtatapos dyan. Para naman sa inyo, mga bata, para naman mabawasan yung iniisip ng mga magulang nyo, pambili ng mga school supplies inyo. Alam ko, bakasyon nyo ngayon, pero para sa darating na pasukan, may inihanda ako mga school supplies para sa inyo. Tingnan mo yung mga school supplies para sa iyo. Ano masasabi mo dyan? Oh? Hindi na sila bibilin sa susunod na pasukan. Kompleto na kayo ng mga bag, libro, notebook, ballpen, at iba pang mga kailangan nyo sa eskwelahan. At para makatulong sa lumalaking pamilya ni Mang Randy at bilang salubong na rin sa kanilang bagong bunso, Ito, regalo ko po para sa buong pamilya. At dahil alam ko rin na manganganak na ang iyong asawa, Randy, na si Joby, hindi ko kakalimutan yan at sasagarin ko ng aming regalo. Gusto kong sabihin sa iyo, Joby at Randy, na sasagutin ko yung panganganak ni Joby. At hinahanda ko na yung mga gamit ng inyong susunod na baby. Ilabas yung mga gamit ng baby. Ano ba? Babae, lalaki? Babae. Babae! Kung sasagutin ko yung panganganak, yung mga gamit ng bata, inihanda ko na para paglabas, ready na siya, Joby. Ha? Maraming salamat, SB. Maraming salamat na sa amin. Malaking tulong sa amin na rin. Laga? Masaya ba kayo? Masaya ho. At aking buong pamilya. Naiyak na si Joby. Ano lang po, tumamatawa lang po. Ngayon lang ba kayo natulungan ng ganito karami? Isang buso, napakasarap. Isang buhos, Napakasarap mo sa pakiramdam mo. Alam nyo naman, nandito kayo sa programang Dear SB. Gusto ko talaga uuwi lahat ng masaya. hindi na matawaran ang ngiti sa mga mukha ng pamilya Mundares. Kaya naman, lubos-lubosin na natin ang mga regalo. At syempre, palapit na po ng palapit ang Pasko. Gusto ko maging masaya ang Pasko at bagong taon nyo. Kaya bago tayo magtapos, pagtapos ng lahat ng itong mga regalong to, meron pa akong panghuling regalo para sa inyo. Pero hindi ko nasasabihin sa camera, ibubulong ko na lang sa inyo, ha? Para hindi marinig ng mga tao. May bago ha, para ito, pangmasko ninyo. Mag-iiwan pa ako sa inyo ng... Salamat na. Ha? Maraming Okay salamat. ba yun? Maraming salamat sa tulong niyo pati sa yung programa. Dahil nahagip ako ng tulong sa inyo. Papasalamat ako kay Kuya Sam Versosa at sa SBN staff ho. Malaking tulong ho sa amin na rin sa gaya ng asawa ko, kumpleto na sa gamit ng mga anak niya. Wala nang problema ng iisipin pa at sa darating na Pasko at bagong taon ay meron namang maihahanda. Kaya ko'y nagpapasalamat sa inyo, sir. Pero hindi pa tayo tapos, Mang Randy. Dahil may huli at personal pa akong regalo para sa'yo.
Ako dapat magpasalamat sa iyo, Randy at Jovi, dahil sa inyo marami kayong may inspire na mga kababayan natin dahil sa pagmamahal mo sa pamilya, sa sipag mo, umulat, umaraw at kahit bumabagyo, nagsisipag ka para sa pamilya mo. Kaya nga bago matapos to, meron pa akong regalo personal para sa iyo. Dahil analog yung cellphone mo, gusto kitang iwanan ng isang smartphone para sa iyo, ha? Maraming salamat, sir. Napakalaking tulong sa amin talaga ito. Naibuo siya sa aming tulong sa pamilya ko. Unang-una sa inyo, sir, tsaka sa inyo, ang bumubuo ng staff niyo po. Tsaka, kada uwi ko nauwi ako sa bahay, sir, talaga nanonood ako ng programa niyo. Sa totoo yun. Pinanonood ko kayo, nang nakita ko yung natutuwid ko sa ilog ng Kayan. Kaya natutuwa na doon, ang bait pala ni Sir SB. Sana pagkakataon ako yung nagkaganyan patulungan din ako. Hindi naman nawala yung nangyari. Nangyari nga po. Maraming salamat. So napapanood mo ako dati? Pinatunayan sa atin lahat ni Mang Randy na walang anuman na makakahadlang sa isang ama na nagsusumikap. Susungin anumang unos, may taguyod lang ang kanyang pamilya. Sana'y ang mga handog nating regalo ay magsilbi lalong inspirasyon para sa kanya. Para tuluyang makamit ang isang magandang kinabukasan. Salamat na. Salamat. Maraming salamat. Okay ba yun? Maraming salamat sa tulong niyo po at sa inyong programa. At nahagip ako ng tulong sa inyo. Muli, ako si SV, Sam Versosa. Salamat din, SB! At ito ang Dear SV. 5 piso lang po. Wow! Ang sarap nito. Gusto kong mabuhat to. Tignan ko kung gaano ka hirap yung ginagawa mo, Tay Randy. Isa ka sa mga kababayan natin na kahit nahirap ang buhay, susumika para sa pamilya. Nilig ba kayo sa siomay? Oo, paborito ng mga Paborito ng mga bata. Oo. Noong nakaraang linggo, nakatanggap na naman tayo ng sulat na talaga naman nakaantig ng aking puso. Mula ito kay Nanay Marife, ina ni Jericho na may bone brittle disease. Si Jericho, sabi ko, kahit na disable siya, tuloy siyang mabuhay. Nakakita ko yung mga bata na naglalaro. Tapos parang gusto kong sumali, nahulog pa rin ako. Sabi ng lola ko, sabi niya special daw akong bata. O sige, tara. Baka kayo, ha? Pinabilis mo ko ngayon, Jericho. Ito unang regalo ng Dear SB sa'yo. Salamat.